Hi guys! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's vlog, gagawa tayo ng pot holder maker. Medyo hapon na nga ako nagising at dali-dali ko nang kinuha yung susi ng motor at pupunta na tayo sa bayan. Ito na nga guys, on the way na tayo. Sinama ko na nga pala si Mrs. para may tagabili tayo. Pupunta tayo ng hardware para bumili tayo ng pako. Kaso guys, sarado na yung mga hardware kaya dali-dali kami bumalik para makaabot pa kami sa ibang tindahan. At may nadaanan nga kami tindahan ng pagkain ng baboy. Doon lang pala kami makakakita kaya doon na kami bumili ng pako. Di uno nga pala yung size ng pako na gagamitin natin para sa project natin na DIY pot holder maker. 1/4 nga pala yung binili namin na 25 pesos yun. Marami-rami na rin. At pag uwi nga namin sa bahay, dali-dali ako naghanap ng mga kahoy-kahoy sa paligid. At yun nga pala yung gagawin nating frame para sa pot holder maker natin. At sinukat ko na nga guys yung mga kahoy at isa-isa kong pinutol. Ayan na nga, ready na ako para maglagari. Medyo purul pa nga yung lagari ko kaya medyo nahirapan ako. Guys, yung isang side nga pala ng kahoy ay kailangan makapagpako tayo ng 70 na pako. At yung isang side naman ay 90 na pako. Kaya ako nga pala ginuguhit-guhitan yan guys. Para tuwid mamaya kapag pinakuan natin at dire-diretso na lang tayo. 1/2 inch nga lang pala yung pagitan ng bawat pako natin. Kailangan nga pala magbigay tayo ng allowance kung gaano kakapal yung kahoy na gagamitin natin. At dun nga pala yung umpisang guhit ng pagpapakuan natin hanggang maka-17 guhit tayo. Ayan na nga guys at mag-umpisa na ako mag-grinder. Pakinggan nyo pala muna kung gaano kaingay yung grinder ko. Grinder ko nga pala yan para kuminis at magmukhang presentable naman. Grinder ko na rin yung bawat dulo para pumantay at para pulidong-pulido kapag inassemble ko na. Mag-ingat nga pala tayo guys sa paggamit ng grinder at baka masugatan tayo. Ayan guys, oh, kitang-kita nagtatalsikan yung mga alikabok kaya delikado sa mata. Kaya naman nagsuot ako ng shades para iwas aksidente at proteksyon na rin. At inumpisahan ko ng assemblein yung frame para makita ko kung tama nga yung ginagawa ko. At mukhang tama nga naman yung ginagawa ko. Pantay na pantay naman. Effective pala yung pag-grinder ko dito. Dito ko pala muna guys pinapako sa lapag para hindi na mahirap kapag pinako ko sa kahoy. Medyo masakit pala sa tuhod guys kaya ginamit ko yung mahiwagang tsinelas ko. Ingat nga pala tayo sa paggamit ng martilyo. Baka mapukpok yung daliri natin. At kung medyo napalakas pa baka matanggal pa yung kuko natin. Medyo napa-split pa nga ako dito pero okay lang yan. Malapit na naman matapos yung frame. Konting pukpok-pukpok na lang yan guys tapos konting sipat-sipat at matatapos na rin. Mukhang pantay-pantay naman siya pero susukatin ko pa rin para masigurado. Tapos ko na yung frame guys. Mukhang maganda naman siya at mukhang matibay. Kaya tara, umpisa na natin magpako. Sa side pala na yan guys, dyan natin ilalagay yung 17 na pako. Para nga pala hindi kayo malito, tandaan nyo na lang yung maiksing side, dun yung 17. Yung mahabang side, dun yung 90 na pako. Dahan-dahan nga pala tayo sa pagpupukok ng martilyo kasi baka bumiak yung kahoy. Disgrasya pa yung abutin natin. Katulong ko nga pala yung anak kong babae dito, si Ate Kulot. Malaking tulong din at masaya naman siya sa ginagawa niya. Gagamitan ko na pala ito ng super speed guys para mabilis matapos at para makita na rin natin yung resulta. Medyo hindi pala pantay yung ibang pako pero papantayin natin yan pag natapos na natin lahat. Ayan na nga guys at patapos na. Sobrang ganda ng pagkagawa. Parang mas maganda pa sa shota mo. At nandiyan na nga yung makulit na bata. Gusto raw niya makisali sa ginagawa ko. Ayan na nga guys at tapos na. Gagamitan ko nga siya ng tacker para mas matibay at hindi gumalaw yung frame.
Ito na nga pala yung finished product guys at ito turn over ko na to sa anak ko. DIY pot holder maker nga pala ang tawag dito. Thank you for watching.